May isang pagawaan sa Japan ng mga makinang pantahe ang pagmamayari noon ng isang lalaki na naging isang mabuting boss di umano sa kanyang mga empleyado. At sa katunayan ay pinayagan niya pang tumira ang 3 sa mga ito sa loob ng pabrika kasama niya at itinuring niya mga ito na parang kaibigan. Pero sa di malamang dahilan ay bigla na lamang tumalo ng lalaki mula sa ika-4 ng palapag ng pabrika at pumanaw. Matapos ang pangyayaring ito ay nagpasya ang 2 niyang anak na isara na lang ang pabrika at hayaan na muna na tumira ang 3 empleyado ng kanyang ama hanggang sa makahanap ang mga ito ng trabaho. Pero makalipas ang ilang araw ay nagpaalam na din ng mga ito at sinasabing natatakot sila dahil nasa pabrika pa rin ang kanilang boss. Ang video inyong makikita ay kuha ng videographer na nagngangalang S na sinubukang mag-imbestiga sa nasabing pabrika at narito nga ang kanyang mga nakuhanan. Nang pumanik na si S sa 3 palapag kung saan sinasabing tumira noon ang boss ng pabrika, ay nakita niya mula sa hagdanang ito patungo sa 4 na palapag ang tila isang lalaki na umaakyat. Ngunit nang pumanik na si S sa 4 na palapag, ay wala naman siyang nakitang tao na naroon. Ayon kay S ay posibleng ang lalaking nakuhanan niya sa bidyong ito ay ang may-ari ng pabrikang ito at naniniwala siya na ang pag-akyat nito sa hagdanang ito patungo sa 4 na palapag ay ang eksaktong nangyari bago ito tumalon at pumanaw. Pero kagaya pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang UK Ghost Hunting Team na binubuo ni Jeb, Mark at Betty ng YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations Team ay binisita ang isang lumang gusali sa UK na tinatawag na Commissioner's House. Sinasabing ang gusaling ito ay itinayo noong 1640s at sa kasalukuyan ay itinuturing itong isa sa pinakamatandang gusali sa buong UK at kalakip ng pag-edad nito ay ang pag-usbong ng mga kwentong kababalagan mula sa mga bumibisita at trabahante ng gusali. At sinubukan nga mag-imbestiga ng Ghost Tech Paranormal Investigations Team para alamin kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. And he's doing a solo session, so lots of things are meant to happen up there to do with children. Something nasty is said to be up there, so he's right up on the top floor. So let's see if we can make contact with the Grey Lady who was the governess here that people say they see on the staircase and landing. Hi there. We would like to speak to the governess, please. My name's Jeff and the lady there is Becky. Now, was it you that activated our REM pod that's there at the top of the stairs? But I've heard that unfortunately they passed away. Is that correct?
Thank you for that. Habang sina Jeff at Becky ay nasa tapat ng hagdanan kung saan di umano madalas may magparamdam at magpakita, ay nagumpisang mai-record ng kanilang kamera ang tila mga boses ng isang babae. Maya-maya pa ay nagumpisa na ring tumunog ang kanilang REM pad na tumutunog lang kung may lalapit o kakawak sa antena nito, na tila ba may kung anong naroon na hindi nila nakikita na nakikipag-ugnayan sa kanila. At habang si Mark naman ay nasa itaas kung saan di umano madalas magparamdam ang di umano yung mga batang multo, ay nangyari naman ito. Could you maybe make a noise or knock on something to let me know you're here with me? Just like this. I thought I heard some knocking in response then. Nang sinubukan ni Mark na makipag-ugnayan sa di umano yung mga bata at hiniling na magparamdam o gumawa ng ingay yung mga ito, ay nakarinig siya ng mga pagkatok na tila ba may kung anong sumagot sa kanya, at mula naman sa ibaba ay narinig. Please. Can you hear noises up the top? Mula sa hagdanang ito, habang si Becky naman ay nakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa na posibleng naroon, ay nakita ni Jeff mula sa hawak niyang kamera ang mabilis na pagdaan ng isang anino o itim na figura. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng Ghost Tech Paranormal Investigations Team ay mga patunay na totoong haunted ang Commissioner's House. Isa nga kayang multo ang nakuhanan ni na Jeff mula sa hagdanang ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Sa nakaraan nating video na itampo ko ang pagbisita ng Chinese ghost hunter na si Xiaolong sa isang abandonadong school sa China, na kung saan ay nakaengkwentro niya at nakuhanan ang di umano'y multo ng isang bata. Matapos ang pangyayaring ito ay muling ang bumalik si Xiaolong sa abandonadong school para subukang muli na mag-imbestiga.谁呀？哎，我操！谁搁里边呢？啊？昨天那个水里边的东西肯定是让我打死了，但是别的东西。有要的吗？当法身就去你妈逼！妈妈，你想我了吗？你在哪里？自从爸爸上回打了你，留了好多红色的礼，红色的蓝了以后，就再也没有等你回来。我在那里，我总是那。
这是不是他妈的那杀了那孩子那个呀？家暴男，我操你妈！今天你要让我逮，你要逮着我干死你！我去你妈！这你死了吗？是谁挂了吗？还嘎了？你这里边是什么东西？听到没？我操！孩子来，你别打气了，来，你干啥？你要给我打气球吗？你把球给我来。我操！孩子来，你别打气了，来，你干啥？你要给我打气球吗？你把球给我来。哎，什么东西？柜里好像有东西。我操你妈！那是啥呀？我操！哎呦我去你妈！像灵牌似的！看着没Sa muling pag-iimbestiga ni Xiaolong sa abandonadong school, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at napagtanto niya na nagmumula pala ito sa apartment building na katapat ng eskwelahan. Pumasok si Xiaolong sa loob ng isang apartment at dito ay nabasa niya ang journal ng isang batang babae na binubugbog di umano ng kanyang mga magulang. At maya-maya pa nga ay nagsimula na ulit ang mga pagpaparamdam, kagaya ng pagtayo ng manikang ito at paggalaw ng bolang ito. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa mga livestream viewers ni Xiaolong ay nang makita nila mula sa salaming ito ng cabinet ang tila isang batang babae na nakaupo sa isang upuan na hindi naman nakikita ni Xiaolong ng mga oras na ito. Makikita rin natin sa bidyong ito na nung matapatan ng kamera ni Xiaolong ang upuan kung saan ito nagpakita ay wala namang kahit ano na naroon at nagpatuloy pa nga si Xiaolong sa kanyang pag-iimbestiga.我操你妈！我看错了吗？我去你妈了个逼的，咋回事啊？上电池的吗？这玩意儿，他妈逼喝你！
不是上电池，我去你妈了个逼！这玩意儿是明天日100，这不在呢吗？你出来了。哎。我去你妈了个逼！我操你妈！这写字儿了，兄弟们，看见没？我操你妈！这写字儿了，兄弟们，看见没？哎。写的跑这儿，哎，我操你妈！Habang patuloy na naglilibot si Xiaolong sa loob ng apartment building, nakita niya ang paggalaw ng ibong ito mula sa dekorasyong ito na naka-frame. Yun ay kahit hindi naman ito de baterya at walang posibleng gumawa ng paggalaw na ito. Maya-maya pa ay nakita naman ni Xiaolong mula sa bahaging ito ang paggalaw ng panulat na ito na tila ba may kung anong hindi nakikita na nagsusulat sa journal ng batang babae, at ang salitang isinulat nito ay takbo. At dito na nga nagpakita kay Xiaolong ang tila isang tao na may pulang kasuotan na nakatayo sa may pintuan. Agad-agad naman itong binalikan ni Xiaolong matapos niyang kuhanin ang kanyang flashlight, pero wala na ang imahe roon.出来了。
敢露一面吗？这门他妈的逼真不好关。我怀疑应该是又跑对面去了。我别跑！操你妈！Muling nagpakita kay Xiaolong ang tila isang taong nakapula. Pero sa pagkakataong ito ay naroon na ito sa abandonadong eskwelahan. Agad-agad na nagtungo si Xiaolong sa gusali ng school. At ilang minuto pa nga ang lumipas ay muli itong nagpakita sa kanya na agad ding nagtago at naglaho. Bagamat nakakaramdam na ng takot si Xiaolong ng mga oras na ito, ay mas pinili niya pa rin na ituloy ang kanyang live at subukan pang hamunin ang kung anumang nagpapakita sa kanya.你都出来呀！操你妈的！我去，啥没看着？这回家。没看着，没看着，没看着，兄弟们！别动了，接着钱，走！Muling nagpakita kay Xiaolong ang tila isang taong nakapula mula sa loob ng kwartong ito. At habang sinusubukan niyang lumapit dito, ay makikita ang bigla na lang pagliwanag ng kwarto na tila ba may kung anong nagsindi ng apoy sa loob nito. Pero nang makarating na si Xiaolong sa loob ng kwarto, ay wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Xiaolong sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong eskwelahan ito at ang abandonadong apartment na ito sa China. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kanya? Kayo, ano sa tingin nyo?
Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Juan Castillo. At mula naman ang bidyong ito sa isang TikTok user na may username na KMRJ0623. At ayon sa kanyang kwento, isang araw na naglalaro ang kanyang anak sa isang sapa ay nakakita di umano ito ng isang maleta na nung sinubukan nilang buksan at silipin ay naglalaman pala ng isang dummy o puppet. Dinala ito ng pamilya pa uwi sa kanilang tahanan at iniwan muna sa kanilang bakuran para patuyuan. Pero kinagabihan ay merong nakuha ng kakaiba, ang kanilang motion activated camera. Okay, so it's this morning at 12 a.m., 12:06, and then an hour later, nothing. And then you go a little bit further. And at 2:06, it opens up by itself. And that's his face facing us. Mula sa bidyong ito na ibinahagi ng pamilya sa kanilang TikTok account, makikita mula sa kanilang bakura na misteryosong nagbukas ang maleta na iniwan nilang nakasara at nakasilip na mula dito ang puppet. He's normally facing this way. This is the way that he's been facing. And then we found him facing this way. So I'm gonna put him back the way he was. He's been out in the rain. Matapos ang pangyayaring ito, habang nananatili pa sa kanilang bahay ang puppet, ay may nakuha ng pangkakaiba ang kanilang camera mula naman sa kwarto ng kanyang anak. Makikita mula sa bidyong ito ang di umano'y kusang paggalaw ng electric fan na ito habang tahimik na natutulog ang kanyang anak sa kwarto nito. Marami sa mga viewers ng pamilya ang nagpapayo na ibalik na lang nila ang puppet sa sapa kung saan man nila ito nakuha dahil posibleng meron di umanong dahilan kung bakit ito naroon. Pero tumanggi ang pamilya na magkomento tungkol sa pagbabalik nito at sa tingin ng kanilang mga viewers ay merong malaking halaga ang puppet dahil makikita natin sa kahong ito ang taong 1973 na sa tingin ko ay ang taon kung kailan ginawa ang puppet at napagalaman ko rin na ang puppet na ito ay hango sa sikat na ventriloquist dummy na may pangalang Charlie McCarthy na siyang naging puppet ng ventriloquist na si Edgar Bergen na sumikat noong 1930s. Pero posible nga kaya na haunted ang puppet na ito? Kayo na ang bakalang umusga. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang babaeng TikTok user na ibinahagi ang video ng kanyang lolo habang ito ay sumasayaw dahil meron di umano silang napansing kakaiba sa bidyong ito na talaga namang nakapanging nilabot. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Mula sa likuran ng kanyang lolo habang ito ay nagsasayaw, lumitaw ang isang transparent na imahe ng animoy isang nilalang na ayon di umano sa uploader ng bidyong ito ay parang isang demonyo na sumasayaw. May mga nagsasabi na posibleng refleksyon lang ito ng apoy sa kanilang kamera, habang ang iba naman ay naniniwala na isa talaga itong demonyo. Pero posible nga kaya na nakisayaw ang isang demonyo sa pamilyang ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat!
Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.